Kapag natikman mo to, gugustuhin mo gumawa araw-araw. Hi mga kabeshi, ako magaganda na katulad ko. Char! So, gagawa pala tayo ng mochi, pero this time, strawberry mochi naman. Alam nyo, akala ko talaga mango mochi na ang pinakamasarap na nagawa ko. Pero nung matikman ko to, talagang nagulat ako, mas masarap pa pala siya para sa akin. Sobrang lambot, chewy, creamy, at syempre, punong-puno ng strawberry flavor. Kaya kung mahilig kayo sa mochi at gusto nyo makita kung paano ko to ginawa, samahan nyo ako sa video na ito. So ano pang hinihintay nyo? Let's go! Gawa na tayo! So mga kabeshiwak, unahin natin gawin ang strawberry filling. So ilagay na natin itong ating diced strawberries at asukal. So, i-cook lang natin ito sa low heat habang hinahalo paminsan-minsan hanggang lumambot ang strawberries at mag-release ng natural juices nito. So, once na lumambot na mga kabeshiwak, ilagay na natin ang ating cornstarch slurry, haluing mabuti para walang buo-buo. Then, continue cooking sa mahinang apoy hanggang lumapot ang mixture. At kapag na-achieve na yung thick na gusto natin, alisin na natin ito sa apoy at palamigin na completely bago gamitin sa ating mochi filling. This time naman, gagawa tayo ng homemade whipped cream cheese filling mga kabeshiwak. Sa una ko palang mochi recipe, ready to use na yung cream cheese filling na ginamit ko. And I highly recommend that option dahil less hassle na siya. Lalagyan mo na lang ng konting asukal at ready na agad gamitin. Pero kung wala kang ready-made filling, madali lang naman gumawa ng homemade version. Kailangan mo lang ng cream cheese, heavy whipping cream, at asukal. Unahin mo nang i-beat ang softened cream cheese hanggang maging smooth and creamy. Kapag wala nang buo-buo, idagdag ang heavy whipping cream at asukal. I-whip lang ang mixture hanggang maging light, fluffy, at magkaroon ng stable peaks. So, kapag na-achieve mo na yung creamy at fluffy consistency, ready na yung cream cheese filling natin. So, ito na yung magiging filling pala ng mochi natin mga kabeshiwak. And this time, gagamit ako ng silicone mold para mas maganda at mas uniform ang shape ng filling natin. Pero optional lang naman ito. Kung wala kayong silicone mold, pwede ninyo namang i-scoop at ilagay ng direkta ang filling sa mochi dough mamaya. At kapag nailagay na ang filling sa silicone mold, ilagay na ito sa freezer hanggang mag-firm o tumigas ng kaunti. Hindi naman kailangan frozen na frozen, just firm enough para mas madali itong i-handle at i-wrap sa mochi dough natin mamaya. So next, gagawa na tayo ng ating mochi dough. Pwede naman kayong gumamit ng water kung wala kayong milk. Pero kung mayroon kayong milk, much better. Tapos maglalagay na din tayo dito ng ating glutinous rice flour. Tapos cornstarch, sugar, and optional lang ito, food coloring. And then, i-mix lang natin ito until smooth and lump-free, ganun. And alam ko naman na hindi naman talaga healthy ang paggamit ng food coloring, pero para sa akin, mas appetizing kasi at mas attractive tignan ang strawberry mochi natin kapag may konting kulay. Huwag kayong mag-alala, konting-konti lang naman ang nilagay ko para ma-enhance lang yung kulay at mas magmukhang strawberry-inspired ang ating mochi. Hindi naman siguro natin to ikakapangit mga kabeshiwak. Char. So anyway, sinala ko itong mixture natin para masigurado na walang buo-buo at para mas smooth ang texture ng mochi dough natin. Lulutuin lang natin ito mga kabeshiwak over low heat. Tapos, stirring continuously. Tapos, kapag yung mixture natin is nag-starts na siyang nag-thicken, ilagay na natin yung ating butter. And continue stirring until fully incorporated. Ganun mga kabeshiwak. Continue cooking lang mga kabeshiwak until it becomes smooth, stretchy dough. Tapos, kung napapansin nyo, unti-unti na siyang humihiwalay sa ating kawali. And kapag pinaflat natin, hindi na siya madaling mapunit. Kapag gano'n na yung kanyang texture or itsura, meaning okay na po yung ating mochi dough, ganon. Tapos kapag okay na ito mga kabeshiwak, palamigin lang natin ito completely and then habang pinapalamig natin is mag-toast naman tayo ng glutinous rice flour dito sa ating kawali until lightly fragrant, ganon. Tapos kapag okay na, palamigin din natin ito. So ngayon naman mga kabeshiwak, i-knead na natin itong ating mochi dough natin for about 1 to 2 minutes or hanggang maging smooth and elastic ang texture nito. Kung wala kayong palang gloves mga kabeshiwak, pwede kayong maglagay ng konting oil or butter sa inyong mga kamay para hindi masyadong dumikit ang dough habang minamasa. Maaari din kayong gumamit ng spatula katulad ng gamit ko para mas madaling i-knead at ma-handle yung ating mochi dough. So kapag stretchy na siya na parang ganyan mga kabeshiwak, okay na yan. Ready na ito para sa susunod na step. Ganun. So mag-dust lang tayo dito sa ating work surface gamit yung ating toasted glutinous rice flour kasi mag-a-assemble na tayo ng mochi. So, i-divide na natin itong mochi dough natin into equal portions. So, ngayon naman mga kabeshiwak, i-flatten lang natin ang ating mochi dough into a circle shape. Tapos, ilagay na natin itong ating filling sa gitna. And this time, hindi ko na kailangan gumamit ng maliit na baso. Kasi, na-assemble ko na siya beforehand.
gamit ang silicone mold at na-freeze na rin ito hanggang naging firm. Ganun. Diretso na nating ilagay ang filling sa gitna ng dough at i-seal lang natin ito para mabuo ang mochi strawberry natin. So, ito na ang ating finished product mga kabeshi wak, and look how beautiful it is. Sobrang ganda ng kulay niya, di ba? And I really love it. Ang sarap ng tignan mga kabeshi wak, OMG. Ito na mga kabeshi wak yung ating strawberry mochi. So, taste test. Ayan, super pink. Kain. Ang sarap. Grabe, unang kagat pa lang, mapapawaw ka na talaga. As in, sobrang lambot, chewy, sakto lang yung tamis niya. Tapos may konting asim, OMG. Perfect itong pang merienda, pang himagas. Pampasaya lang pag naki-crave ka. Kasi itong dessert na simple pero grabe yung sarap niya. At nakaka-addict kainin. Sarap. Babe. Wow. Looks like strawberry. Smells good. It's delicious. Cream cheese and strawberry filling. Rate 1 to 10. It's a 10. Which one do you like most? The first one, the mango one, or that one? It's a tie. It's a tie. It's like refreshing. It's not too sweet. Ang sarap. Nako, kapag matitikman nyo to, tsak na makakalimutan nyo naman mga sakit at hinagpis dyan sa puso nyo. Charot. Oo nga.